Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga nanonood po. Galing po sa mga Facebook group. Magandang umaga po sa inyo. Muli po ay nandito na naman po ang UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan at pangisdaan. So, bagong episode na naman po ang ibibigay namin sa inyo. Ayan, oo, bagong-bago dahil doon sa mga nag-aalaga ng baboy, lalo na kung nasa breeding system sila, operation, yung karaniwan ang kanilang nagiging dahilan dyan o problema, yung paglalandi ng mga inahin o yung gagawing inahin. Kaya ang topic po natin ngayon, bakit hindi agad naglalandi ang inahin? ayan. So, bakit nga ba? Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi naglalandi yung mga inahin, lalo na yung nakailang parity o nakailang panganak na, at yung mga gagawin palang inahin, nasa 8 months na, 9 months, 10 months, hindi pa rin naglalandi. Ano ba yung mga dahilan na to? Ayan, normally kasi 'di ba, ang isang sexually mature na baboy, nagsa-cycle yan every 21 days. Yes, So, kung halimbawa maliban sa kung nabuntis siya, nanganak at nagpapadede, yun talaga normally, hindi talaga sila naglalandi ng time na yon. Pero maliban doon at nagka-problema pa rin, halimbawa na iwalay na yung mga biik sa inahin at hindi pa rin naglalandi. So, andyan pumapasok yung mga iba-ibang factors kung bakit hindi naglalandi ang inahin. So, isa na dyan, yung genetic ng gagawin mong inahin. Yes, oo, may dahilan po yan. At syempre, nutrition. Isa pa yan sa mga dahilan kung ba't hindi kaagad naglalandi ang mga inahin. At syempre, kapag nagkasakit o nagka-infeksyon ang baboy. Yun. At isama na natin dyan yung environmental factor at yung management. Yan po, isa-isahin natin yan. So, unahin po muna natin yung genetics. Oo, kasi sa genetics, lalo na po yung ating kukuning inahin, yung mga, kunwari, galing sa chop suey. Oo, diba? yan, yung mga inbreeding. O kaya naman po ay kumuha ka na lang doon sa mga patiners, tapos gagawin mong inahin. So, yun po ay may posible po talaga na hindi maglandi dahil yung katawan po nila ay hindi naman design para maging breeder, kundi para patabain. So, doon nagkakaroon po ng problema na kaya nahihirapan o hindi agad-agad naglalandi yung gagawin nating inahin, or kung inahin man is matagal maglandi. Saka isa dyan, sa genetics nga, so hindi natin alam kung saan nagmula. Kasi talaga may mga lahi na hindi kaagad naglalandi. Isa yan. So, kailangan, syempre, i-check lang muna natin kung saan tayo kukuha ng magiging inahin. So, tignan po natin yung ating magiging genetics o yung lahi ng ating mga inahin. Kaya nga, di ba, importante dun sa mga breeder, kapag, halimbawa, nagsimula sila sa dumalaga, namimili sila, pinitingnan natin yung physical din na aspect ng isang dumalaga. Siyempre, tinitingnan din natin kung normal ba yung kanyang vulva. Kasi siyempre, kung may kapasidad siya na manganak ng maayos. So, kumbaga, kung sa physical pa lang may problema na, talagang mahihirapan sila maglandi. Siyempre, yan yung sinasabi nating phenotype. So, kailangan i-check natin yung genotype, yung lahi, yung pinagmulan, yung genetics. Ayan. So, bukod po dyan, syempre, isasama na natin yung nutrition. Napakalaki factor o bahagi ng paglalandi ng inahin, yung nutrition. Lalo na kung iyan po ay gagawin natin inahin. Hindi maganda yung pagbibigay natin ng pagkain. Bigay lang tayo kasi may mga certain na weight at yung body condition nila yun para maging inahin. Tayo, minsan kasi syempre ang taasan ng feeds, nagtitipid tayo. Basta na lang tayo magbigay. Halimbawa, yung mga kung ano yung pakain lang natin, kung anong meron, bibigyan lang natin yun. Hindi po natin nakikita na malaking factor yung magbibigay tayo ng tamang vitamins, mineral, tamang protina at tamang energy para kaagad nila makuha yung certain weight. Kasi dapat at least nasa 120 kilos yung gagawin mong inahin at saka maganda yung pangangatawan ng ating mga inahin. So, isa po yan. Kung yun ay nanganak na, ilang parity na, hindi naman maganda rin yung pagbibigay natin ng pagkain, hindi makalidad. Kasi syempre, ang daming inanak. Tapos ilang kilo lang yung pinakakain mo. Kasi normally po, at least 2 kilo hanggang 2.5 ang inahin o yung nagpapadede. Yan po ay dadagdagan lang natin kung ilang yung mga biik. So, mag-a-additional tayo at least 200 grams per biik. So, kung 12 yan, so mag-a-add tayo ng 1.2. Kasi 200 grams plus yung
Sa inahin. Yung 2.5, di at least mga 3 kilos to 4 kilos. Pero kung hindi naman sila isa-satisfy o kulang pa rin, hanggang 6 kilos, pwede tayo magbigay. Depende doon sa dami ng mga biik. So, yun dapat. Tapos, kung nahiwalay man yung biik, tapos sobrang payat pa rin, isa pa rin yan sa dahilan dahil nga yung mga ganong payat na mga inahin, mahirap maglandi kasi kulang yung protina na nai-intake nila. So, kumbaga, hindi lang sabihin na natin na nakabagbigay naman kami ng 3 to 4 kilos, pero dapat specific kung ano yung nutrient na kailangan ng baboy. Tama. Kumbaga, grower yung pinakakain mo, hindi iba ho yung grower sa lactating feeds. Kasi kung nagpapadedi po tayo, at least lactating feeds yung ibibigay natin kasi mas mataas po yung mga micronutrient ng lactating feeds kaysa doon sa grower. At pareho lang sila ng protein, pero yung pinag-uusapan doon, yung amino acids, yung vitamins and minerals, mas mataas po yung content doon sa lactating feeds na kailangan po ng nagpapadeding inahin. Ayan. Kasi minsan karaniwan kapag nanganak na yung inahin, tapos niwalay nila yung mga biik, di ba nagkakaroon ng yung energy ng mga inahin nawawala yan. Kaya kailangan natin magdagdag ng source of energy doon sa pagkain ng mga inahin para bumalik yung kanilang lakas, yung energy ng ating mga inahin. At saka isa pa rin dyan, di ba kapag nanganak na, misana, yun bang kapag hiniwalay na yung mga biik, di ba, connection naman to sa paglalandi, kailangan bang hayaan mo na nating lactating o kailan tayo pwedeng mag-ship ng ibang pakain doon sa mga inahin? Yan, tama po. Kasi minsan dyan nagkakamali yung mga nagpapadedi. Akala, lactating pa rin ang ibibigay natin. Pagdating po ng magwawalay kayo, bawa 35 to 30 days, after 1 week o 7 days, isi-ship nyo na po yun ng hog breeder feeds. Para at least kasi medyo tataba yung ating mga inahin, pati yung lactating feeds para nagpapa-enhance ng pagdami ng mga gatas. Pag ganon, nai-stop na yung production ng gatas dahil kung patuloy pa rin ng pagpuproduce ng gatas yan at hiniwalay nyo kaagad yung mga biik, wala nang dededi, doon sa natitirang gatas doon, yan ay nagre-resulta ng pagkasakit, mastitis. So, mahirapan sila. So, connected yon sa hindi paglalandi na magkakasakit pa yung ating mga inahin. So, kailangan after 1 week mahiwalay yung mga biik, isi-ship na natin sa breeder feeds. Yan. So, yan isa sa problema, yung kapayatan ng inahin kapag nanganak. Kaya naman, nagiging problema din para yung sa paglalandi naman is yung sobrang taba naman ng mga inahin. Katulad ng doon sa nabanggit mo na 6 kilos misana na pinapakain natin doon sa mga inahin natin or depende sa magiging bake. Yun ba ay isahan every meal or kailangan hatiin yung 6 na kilo? Kasi minsan, yung iba, bigay lang ng bigay. Hindi nila alam na sobra na pala yung pinapakain nila dun sa kanilang mga alagang inahin, kaya hindi naglalandi. Yan po, yung 6 kilos na sinasabi ko, kung ilang beses kayo magpakain sa isang araw, bawa twice kayo. Yung 6 kilos, hatiin mo sa 3 kilos sa umaga, 3 kilos sa hapon. At saka, syempre, ang ina-advise kasi din ng mga nag-aalaga, 7 days na ng ating mga biik, tuturuan mo na siyang kumain ng solid food kahit nagpapadede sila. Kasi yan yung transition na paghiwalay mo, nakakakain na sila ng sarili nila na feeds. At iyon, unti-unti mo rin yung 6 kilos, gradual na pakain yan doon sa mga inahin. Hindi all throughout 6 kilos Yun yung question ako bakit ang taba ng mga ating mga inahin. Ang nagiging tendency kasi, isang bagsakan, basta nag-iwan na ako ng 6 kilos, bahala ka na, pwedeng masira yung pagkain, paano kung hindi maubos? At saka yun din, nakakain ng mga biik, hindi natin alam. At yun nga, yung dati nating na-discuss na hinayaan natin, nakakain ng mga biik, nagiging sanhi doon sa pagtatae. So, i-monitor po natin yung pagbibigay natin ng feeds. Yun. Malinaw po, yung 6 na kilo, hatiin nyo po kung ilang beses kayo magpapakain sa inyong alagang inahin. Saka bukod dyan, nutrition, pumapasok din yung pagkakasakit. Isa yan sa mga nagiging dahilan. Siyempre, ano ba yung mga cause ng pagkakasakit? Siyempre, pagsanhi ng bakterya. May kinalaman din dyan, siyempre, yung kalagayan nila sa kanila
kanilang kulungan. Kung marumi, syempre prone sila na makakuha ng bacteria. So, nagiging cause yan kung bakit nadidelay or minsan hindi naglalandi yung mga inahin. Isa dyan kapag yung ating mga dumalaga or inahin nakakaranas ng PRRS, yung problema po sa reproductive system ng ating mga alaga. So, doon po nagkakaroon po ng hindi paglalandi yung mga inahin. Kasi may mga kinalaman sa abortion Yes. na pagkakasakit. At saka yung pagpapakasa natin ng natural mating. Hindi natin alam na yung barako may infection. Di sumalin doon sa ating inahin. Kaya minsan, makikita natin, akala natin ay buntis. Yung inahin, may mga mabahong likido na lumalabas doon sa puwerta ng inahin. Tapos, nakunan siya, hindi natin alam. Sa darating na ilang buwan, hindi na siya magkakaroon ng sign na paglalandi kasi may infection. Oo, hindi pa. Kung sa yung sa loob, meron pang sugat na hindi gumagaling. Yes, oo. Isa yan. At kadalasan daw, doon sa mga nakakaranas, pag ang inahin natin nakaranas ng ubo at lagnat, yan yung din yung isang cause ng hindi kaagad naglalandi yung mga inahin natin. Ayan, yung mga sakit. Kaya iiwasan po natin hanggat maaari na iwasan yung mga ganitong sakit. At kung magkasakit man, syempre, lulunasan kaagad natin. Kaya nga po, kapag kabuntis or bago natin pakastahan yung ating mga inahin, nagbibigay po kaagad tayo ng mga vitamins, ng mga injection, mga pseudorabies, mga ganyan, laban yung mga hog cholera na vaccine, para maiwasan po natin na kapag ka nagbuntis na sila, magka-problema po. At importante din yan yung yung parvo. Yung parvovirus. Yung parvovirus, yung vaccine. So bago papakastahan yung isang dumalaga, nabigay na yung mga kailangan. Yes, mga ADE na mga vitamins ganan. Yan, isa pa yan. Ang isa pa natin nabanggit, yung yung management. Mahalaga po yan. At isama na rin natin yung environmental factor. Ayan. Oo, kasi kapag sa environmental factor kapag sobrang init yung panahon, nagkakaroon kasi yung mga dumalaga or inahin ng stress. Yun yung tinatawag na summer infertility. Kasi sobrang init ng panahon, na-stress yung mga alaga nating baboy. Kaya imbis na maglandi, hindi, kasi stress yung katawan nila aligaga sila. So, hindi po nagagamit ng katawan nila yung para sa paglalandi, kundi sa stress na nararamdaman nila. Isa connected dyan, pag stress sila, wala silang ganang kumain. Yes. So, yung nutrition na ibibigay natin, imbis na kainin nila, gamitin doon sa pag-condition para mag-ovulate ng maganda yung kanilang reproductive organ, hindi, kasi stress sila, hindi sila nakakain. So, connected po yan. Yes, so hindi lang sa masyadong mainit, ganun din naman pag extreme na malamig. Ganun pa rin na wala silang ganang kumain kapag masyadong malamig, masyadong mainit, kumbaga or fluctuating yung temperature. Ayan. Kasi yung katawan nila, ginagamit naman nila kapag malamig para magpainit. Imbis na gamitin nila pag ovulate, hindi, dahil ginagamit nila para magpalamig. So, importante yung magandang ventilation sa kanilang kulungan. Yan yung pumapasok dyan, yung management natin. Yung paghahanda natin ng kulungan sa ating mga inahin. So, kailangan proper ventilated sila. Tsaka isa pa, di ba nabanggit nga natin kanina yung sa pagkakasakit na sanhi ng bacteria. So, yung kulungan nila is mataas ang humidity o yung mataas ang moisture. So, prone talaga sila sa bacteria. So, magkakasakit sila. So, importante nga na as much as possible, tuyo yung sahig ng kanilang kulungan or mas maganda nga kung makapaglagay tayo ng beddings na ipa para at least komportable sila tapos hindi pa natin palaging nababasa yung kanilang kumbaga higaan or sahig. At saka isa pa din dyan na kailangan yung kanilang kulungan hindi masikip. Kumbaga nakakagalaw sila ng tama. Kasi kung hindi man, nagiging sanhi din yun ng stress sa kanila. Lalo na kung breeder yung ating syempre pakakainin natin sila. Tapos hindi naman sila makagalaw doon sa kulungan. Syempre yung kinain nila, hindi nila masyadong magamit. So tataba yung ating mga alaga. So dapat yung kulungan na gagawin natin, makakapaglakad sila na maayos, makakagalaw sila. Komportable yung mga inahin natin doon sa kanilang kulungan. Yes. At saka yung iba, yung ginagawa dyan pag ganan, nilalagay muna nila doon sa mga growing kulungan para at least makagala sila. Tapos once naglandi at nasampahan na, saka nila ilalagay doon sa farrowing pen. Para at least hindi masyado magalaw. Kasi pag nakastahan na yan at alam mo ng buntis, ilalagay mo na siya sa farrowing pen kasi mas maganda yung hindi sila masyado nakakagalaw. Ayun. Connected doon sa sobrang payat, sobrang taba. Ilagay mo doon sa growing pen. Doon mo siya i-condition para at least tama-tama na nakakagalaw siya ng
maganda. Yun, isa yan. Dagdag lang din natin sa management, no? Kasi isa rin sa nagiging cause is yung pamamaraan natin ng pagwawalay dun sa ng mga biik dun sa inahin. So, kapag kasi it's either napaaga yung paghiwalay natin ng mga biik or ng inahin sa mga biik, or iba naman nag-i-split weaning or partial, inuuna yung mga malalaki dun sa, kumbaga hindi sabay-sabay yung pagwawalay. So, ang tendency, it's either hindi naglalandi or minsan naman napapaaga yung paglalandi na inahin, yung nagpapadede pa sila, naglalandi na sila. So, kumbaga nalalampasan na. Pagdating ng pagkawalay ng mga biik, tapos mapapansin natin, ba't hindi naglandi yung inahin? Yung pala, during lactation pa lang, nagpakita na ng signs ng paglalandi. Hindi na natin na-monitor. At saka isa pa yung madagdag natin, ang ginagawa nung iba, may factor talaga yung mahabang pagwawalay ng biik kasi talaga hindi yan maglalandi. Lalo na kung dumadede. Yung iba, ang ginagawa, after 20 days, kailangan ang biik marunong na yung kumain. Tinuturuan na, kumain na. Iwalay mo, tapos minsan-minsan lang, ilalabas mo si biik para maka-condition yung inahin after a day. Yes. So, siya lang yon. Tapos, pakainin mo, bigyan mo ng magandang kalidad na pagkain para ma-condition, hindi nawawala yung sistema niya para maglandi. Tapos, siyempre, ibabalik mo ulit yung mga biik. May mga schedule na pagbalik at paghiwalay doon sa mga biik para ma-condition mo lang yung mga inahin. At saka, nalimutan ko pa, yung sa genetics, may mga inahin na silent heater. Ayan, isa yan. Yun yung, ano ba yung silent heat na tinatawag? Ito yung naglandi na, pero hindi natin nakikitaan ng sinyales ng paglalandi. Yung kasi yan, abnormalities po yan. So, yan po ay genetics din na kukuha yan sa mga lahi-lahi din. So, titignan din natin talaga yung genetics. Isa pa palo yung magiging problema. Kaya nga mahalaga na, di ba, ginagawa natin yung pag-check heat detection dun sa mga inahin. So, nasa standing heat ba sila? So, kung hindi nakikita natin yung physical signs, hindi namumula o namamaga yung kanilang vulva. So, yung standing reflex ng inahin, check natin. So, syempre, mahalaga yung bore exposure or yung bore stimulation para makita talaga natin kung talagang naglalandi yung inahin. At saka, pag sinabi nating silent heater, hindi nangangahulugan, hindi na manganganak yan. Magbubuntis pa rin yan. Basta, hindi lang kasi natin nakikitaan na senyales. Yung senyales yung pala, in-heat na siya. So kaya mahalaga yung kung ganyan yung klase ng dumalaga or inahin mo, yung bore exposure. At saka yung iba, kasi binibilang nila sa days So, pag nahiwalay na, kasi after 7 days, maglalandi na yan. Pagdating ng 3 araw, o hanggang 5 araw, hindi mo nakitaan, patungan mo yung kanyang pinaka-back. Ayun. Yun. Doon yung back pressure test. Yan yung mga madidetect natin. Nag-i-inhit na to. Or isa sa sinyales na naglalandi or in-heat yung inahin, yung tenga nakatayo. Okay. Yun. So, yan po yan. Isa sa mga tip na pwede nating gawin kung ang ating pag-aalaga ay marami tayong inahin. Ayan. Nabanggit natin yung kanina, yung bore exposure, di ba? Kasi ang mga baboy pala, malakas pala yung kanilang pang-amoy. Kaya, kunwari, binigyan mo sila ng pagkain or may tumago ka ng pagkain, mga 5 feet yung layo, kaya pala nilang amuyin yun ng mga baboy. Isa sa mga katangian ng mga baboy yan na ilang ang feet na? 5 feet. Ayun, 5 feet. Pero kung yan ay i-convert natin into meter, 1.5 meter mahigit. Yan ang kanilang capacity, mga amoy. Kaya pala, kung titignan natin, di ba may exposure yung mga baboy. Kumbaga, sunod yung mga inahin. Nadidetect niya yung kung sino yung talaga nagpapakita ng sign ng heat. Kahit sa pamamagitan ng pag-amoy nila. Yung pag-amoy, kasi naaamoy nila Kasi may instinct po yung mga baboy na yan na hindi natin nakikita. Na sila lang ang tangi nakakaalam. Kahit maraming nakapila dyan. Ay kung nasa dulo pala, dadaanan yan. Iyon, doon siya gustong pumasta. Ayun, di ba? Yun yung dahilan dahil maano yung pang-amoy nila, matalas yung pang-amoy nila. Malakas. Sana naman po yung ating binigay na information ngayon ay makakuha kayo ng konting tip o kaalaman kung bakit hindi kaagad naglalandi yung mga inahin natin. Pero sa mga nagiging problema naman, tama yung pagpapakain, tama yung age ng mga inahin, hindi pa rin nagsasay ng paglalandi.
So, kompleto vitamins naman. Oo, kompleto naman. Ang tinuturo natin doon sa mga ganang pong sitwasyon, ini-stress natin yung mga inahin. Sa pamamagitan po ng hindi nating pagpapakain. Iano natin sila, idadiet o hindi natin papakainin ng isang araw. Yes. So, 3 araw po yan. Isang araw, hindi natin papakainin. Walang pakain totally. Kumbaga, tubig lang po. At yung tubig, lalagyan natin ng 1 kutsara sa 2 litrong tubig. Sa maghapon po yan. Kung naubos po yung 2 litro, magtimpla ulit with Atovi, 1 kutsara. Maghapon po yan. Pagdating po ng ika-2 araw, maglalagay na tayo ng feeds. 1 kilo lang po. At plain water na, yung technology o yung Atovi, ilalagay natin sa feeds. 2 kutsara. So, after na, ika-3 araw na, kung ano yung normal na ibinibigay natin pakain, 2.5 kilos na feeds, lalagyan natin yan ng kalahating kutsara kada kilong pagkain. So, 2.5 kutsara na Atovi doon sa pakain na normal na ating ibinibigay na feeds. Plain water yan. Doon sa mga nabigyan natin ng ganitong instruction o yung recommendation, suggestion, after kinabukasan, 1 day lang, na ng sign na pag-hit. As in, tested po yan doon sa mga nagmumblema na hindi ka agad naglalandi at yung lalo pa yung iba nagtuturok ng gamot sa paglalandi, hindi pa rin. Yun lang po yung ating itinuro. Successful at saka wala pa hong mintis. Kung nagmi-mintis man kasi namamali yung instruction na binibigay natin. Yung iba naman kasi hindi kaagad na susunod o may konti pagkakamali. Pero po, tested po yan. Subukan nyo po. Talaga namang yung aming mga tinuruan at yung gumagamit ay natuwa naman dahil doon sa mga ilang inahin na hindi naglalandi after a day po, doon sa pagbibigay natin ng ganung suggestion, naglandi na yung kanilang mga inahin. So, kailangan pa nilang positive stress. Huwag mo pakakainin. Oo, yan. Kasi para may stress. Kasi yung isang stress na yon nagpapa-stimulate ng kanilang paglalandi. Ayan, kung wala na pong tanong, ay pwede pa rin naman po kayong mag-message po sa amin kahit na po off-air kami. Ito yung aming mga contact number, 0939-917-2858, 0917-502-1007, at 0917-875-4262. Ayan po. At yung ating number sa WhatsApp at saka sa Viber, 0939-917-2858. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito, especially dun sa mga may babuyan or mga nagbebenta ng kung sila man ay breeder o kaya may fattening. Yan. So pwede po ninyong i-post yung mga gusto ninyong ibenta dito at malay nyo makatagpo kayo ng mga members dito na naghahanap din ng mabibilhan nilang pagsisimulang alagaan. So, yung may mga questions din po, i-post nyo lang po ang inyong mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo dito. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, nandyan po yung mga details tungkol sa technology at iba pang products. At saka, kung may mga questions kayo, open pa rin po ang forum section ng aming website. So, i-post nyo lang din po yung mga tanong ninyo at may mga sasagot din po sa inyo dito. Yes, at saka huwag niyo pong kalimutan i-visit yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng discussion namin nung mga dati pa, Farmers Talk, at saka yung UAPNAP to, naka-upload po dyan at pwede po kayo mag-comment. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At i-follow nyo po kami sa aming TikTok account na Team Atovi at Atovi Nanotech. Yes. Ang dami nyo po talaga matutunan doon. At saka, hindi lang ho kami doon sumasayaw, nakanta pa kami. Hanapin nyo po yan. Yung kanta at sayaw. Oo, yung kanta at sayaw. Hindi po. Makikita nyo, napaka-short ng aming video doon, pero maraming info kayong matututunan. Yes. Siyempre, huwag nyo kayong kalimutan i-follow. Yes. Pansamantala po ulit kaming magpapaalam. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita po ulit tayo. And always remember, Team Atovi will continue to educate, Share, and inspire others. Bye-bye!